Construction of the first artificial intelligence industrial United hub States in New York Pax City Silicon is set to begin Initiative soon under the on Pax this vast Silicon Initiative of the property, United the first States. ever AI Pagbisita sa industrial bansa, hub US State Undersecretary for Economic Affairs, Jacob Porter, at nagbitbit nitong proyekto. So, hello everyone, welcome to our podcast. So, I am Andrea and today kasama ko sila Allen, Angel, Laurel, and Joshua. So, for today's episode, pag-uusapan namin yung isa sa mga napapanahong issue na connected sa artificial intelligence or sa AI and also sa mga international partnerships and yung mga natural resources ng Philippines or ng Pilipinas. So, with that saying, our topic is all about the Pax Silica. So, sa panahon natin ngayon, we must admit na almost everyone is gumagamit na ng AI sa iba't ibang ways. So, meron na sa school, sa works nila, sa business, or kahit sa mga everyday lives. Pero, karamihan kasi hindi alam na in order for AI to work, kailangan ng mga semiconductors and ng iba pang mga advanced technologies na nangangailangan ng mga minerals like yung nickel, cobalt, and copper. And dito papasok yung connection of Philippines with Pax Silica. So ngayon kasi we have, like, may question tayo na magandang opportunity ba talaga yung Pax Silica for our country or may mga ethical concerns na dapat pa nating pag-aralan. So, para intindihan natin yung issue, pakinggan muna natin si Joshua para sa background about Pax Silica. Thank you for that introduction. So, for further context, Pax Silica is a United States-led initiative along with other partner countries para palakasin pa yung supply chain para sa semiconductors and other essential components for AI development. Now, ang primary goal ng US dito is to compete with China para hindi lang consolidated sa China ang superpower when it comes to manufacturing for AI development. Now, ngayon, papasok dito sa Pilipinas kasi ang bansa natin is very rich in natural resources. And those natural resources na na-mention ni Andrea kanina, which is nickel, cobalt, copper, and other essential pang materials. So those materials are talagang essential if we want to make yung semiconductors and other components pa. Ngayon, last April of 2026, the Philippines officially entered the Pax Silica Agreement. Under this agreement, merong agreement na magpapatayo ng economic security zone sa Luzon Corridor. When we say Luzon Corridor, this is basically like the linear line that connects major areas such as Subic, Clark, Manila, and Batangas. Ngayon, ang essential function nito is to attract essential investments for semiconductor manufacturing, mineral processing, and other AI-related industries. Ngayon, sa unang tingin, this initial agreement would feel beneficial, especially because of the amount of work or trabaho na may bibigay nito sa kapwa Pilipino. Pero looking at it further, and as we discuss further in our podcast, there are more questions to be asked regarding the ethical implications nga ba ng Pax Silica Agreement. Honestly, kung maririnig ko lang or like magbe-base lang ako sa mga benefits na sinabi ni Joshua, parang magandang opportunity nga siya for the Philippines. Pero kayo ba, ano yung like unang pumasok sa isip niyo nung nalaman niyo yung tungkol sa Pax Silica? Hello. So, for me, the first thing na pumasok sa isip ko talaga is jobs. Kasi 'di ba, parang mostly kasi na kapag may foreign investment na pumapasok sa country natin, ang expectation agad is magkakaroon ng maraming job opportunities or maraming business opportunities para dito sa mga Filipino sa bansa natin. So basically, yung tingin ko sa kanya is positive kasi syempre magkakaroon ng ng income yung Filipinos dahil magkakaroon sila ng trabaho. Ayun. Same with me, pero habang may nababasa at napapanood ako tungkol sa issue, napapaisip ako na bakit nga ba interesado yung
ibang bansa sa Pilipinas. And doon pa lang sa part na yun na realize ko na may malaking factor talaga ang natural resources ng bansa natin. Ako naman naisip ko agad yung long-term effects na kasi syempre maganda siyang pakinggan yung developments and investments and all. Pero gusto ko rin malaman kung ano nga ba yung magiging effect na in the long run sa environment natin and especially yung mga community na pwedeng maapektuhan ng project natin. Ayun, with that saying, mukhang doon na tayo papunta sa ethical side ng issue, which is nabanggit din nyo and then ni Joshua kanina. Kasi while may benefits yung Pax Silica, syempre meron din siyang mga concerns. So, ano nga ba yung mga, sa tingin nyo, yung mga pangunahing ethical problem na connected with Pax Silica? So, for me, ang biggest ethical concern dito is yung possibility of exploitation. Yun nga, na-establish natin na ang main contribution ng Philippines sa Pax Silica is yung natural resources natin. Ngayon, since ang Pax Silica is an agreement concerning multiple countries, multiple or more powerful countries, aminin natin, the Philippines isn't as powerful as some of the other countries under Pax Silica. Nandun yung question na kung tayo ay bank lang ba for natural resources or merong equal na pagtatrato sa atin ng ibang bansa. So I guess the main question talaga when answering the larger ethical question is kung partner ba talaga tayo or talagang supplier lang. Actually, that's a good question kasi magkaiba yung pagiging partner and then magkaiba din siya sa pagiging source lang ng mga resources. Exactly. And dito papasok sa usapan yung isa sa mga ethical concept which is justice. And justice, as we say, ay tungkol sa pagiging patas, equal rather. Kung ang bansa natin ang patuloy na nagbibigay ng for example resources, lupa, labor at infrastructure para sa mga project na ginagawa dito, dapat patas rin yung makukuha natin sa mga benefits from that action. And hindi naman pwedeng ibang bansa lang yung nakaka-receive ng mga benefits and ng advantages sa mga profits while yung bansa natin yung humaharap sa mga environmental and social consequences from that scenario. So for further historical context, talagang ine-export pa natin yung ating natural resources kasi we don't have the capacity to process them. So in that sense, talagang may inequality since we won't be reaping the full extent of our resources. So kaya understandable kung bakit may mga nag-aalala kung bakit ganito naman yung situation na under na tayo ng Pax Silica. That's a good point. Pa naman nung formula of humanity. So, paano ba siya applicable sa issue with Pax Silica? Ang formula of humanity is galing sa ethical theory ni Immanuel Kant na sinasabi dito na hindi dapat ginagamit yung tao bilang means lang para makamit yung sariling goals or agendas natin. So, sa context ng Pax Silica, pwede itong ma-apply sa bansa. Kung ang tingin nila sa Pilipinas ay sources lang ng materials na need nila para dun sa global AI competition, sasabi nila parang hindi na rin tayo tinatrato na bilang equal partner. Dapat may respeto sa karapatan, interest at kapakanan ng Pilipinas at ng mga Pilipino kapag talagang in-execute na tong project na to. So, parang hindi din sapat na sabihin lang na kasama kayo sa project, di ba? Kasi kailangan maramdaman din natin ng mga Filipino na may tunay tayong participation dun sa project and may benefit din tayong nakukuha from that project. Tama. And kasi kung ang relationship ay one-sided, mahirap sabihin ethical siya. Dapat parehong sides ang makikinabang. Yan, dapat makakuha ng benefits at advantages ang makikinabang.
Ayun, so dagdag ko sa sinabi ni Allen kasi napansin ko na parang nagkaroon ako ng thought na how about the ordinary people, no? So, minsan kasi, kapag may mga gantong international agreements, parang umiikot lang within the international country and the government yung issue or yung, yung opportunity yon. So, sa reality naman kasi, may mga workers, may local communities, and may families na talagang mas naaapektuhan pa ng direct ng industrial projects na parang hindi na napapansin kasi nga, they're ordinary. Yun. Alam niyo, totoo yung sinasabi ni Laurel. And dito rin papasok yung isa pang ethical concept which we call prudence. Yes, exactly. Ang prudence ay pagiging maingat at matalino sa pagdesisyon. Hindi dapat puro immediate benefits ang tinitingnan natin, and kailangan din natin isipin ang long-term effects sa future. So, for example, ang mga tanong dito is environmental. Anong mangyayari sa ating environment since malaking lupa ang ibibigay para makagawa ng infrastructure under Pax Silica? Anong mangyayari sa communities na malapit sa pagmimina ng resources? Paano pag naubos ang ating resources, hindi naman to unlimited? Kasi minsan, kapag malaki yung potential income, malaki yung short-term benefits, mabilis ma-overlook yung long-term consequences. Kayo ba sa tingin nyo, possible ba na parehong tama yung dalawang sides na may economic benefits talaga pero may valid ethical concerns din? Definitely, for sure. Kasi this issue is definitely not black and white. It's not clear-cut. May potential talaga siya para makatulong sa economy ng ating country. Pero hindi ibig sabihin nun na ibabaliwala na lang natin yung risks and we won't ask the pressing questions talaga. Lalo na including ethics. I agree with that. And ang issue talaga ay hindi kung dapat bang magkaroon ng development. Ang issue talaga dito ay kung paano ito gagawing patas at kung paano gagawing responsible ang both sides. So, dagdag ko din, no? With that din siguro, kasama din kung paano masisigurado na hindi mako-compromise yung welfare ng mga tao sa environment in exchange of progress. So, parang yung big question dito is, kung matutuloy yung Pax Silica, ano yung mga dapat gawin para maging ethical yung implementation nito? So, una, dapat tratuhin yung Pilipinas as equal partner and hindi lang sources ng raw material. And kanina pa nga natin minamention yun na dapat may fair compensation, transparency and malinaw yung agreements tungkol sa project na to, kung paano ba makikinabang yung bansa natin. And kasama na rito yung, of course, yung pagbibigay ng opportunities para sa mga local business natin and local industries. Secondly, dapat may long-term assessment muna bago mag-expand ng operations, and hindi dapat pwede gawing profit lang ang basehan ng decisions. And at the same time, dapat tinitignan din ang environmental sustainability and social impact nito. As for me naman, mahalaga dito sa issue na to, mahalaga yung compassion. Kasi dapat isipin yung mga direct na maapektuhan ng mismong Pax Silica nga na yan. So, kung may community na maapektuhan, dapat may sapat na support and may fair compensation sa healthcare programs, educational opportunities, tsaka sa environmental rehabilitation. Kasi in the end, kung walang ganon, hindi lang naman yung resources yung pinag-uusapan kasi natin dito. Kumbaga, concern din natin yung mga tao mismo sa bansa natin. So, yun, thank you sa mga insights nyo. Pero bago tayo magtapos with our episode, gusto kong marinig yung personal reflections ng bawat isa. So, ano ba yung biggest takeaway ninyo about sa issue about Pax Silica? Para sa akin, dapat may magandang opportunity talaga ang Pax Silica.
Pero as much as possible, kailangan maging maingat ang bansa natin dito. Hindi sapat na may investment lang dito. Dapat may long-term benefits din makukuha ang bansa natin from that action. Ako naman na-realize ko na mahalaga yung justice sa ganitong issue. Ayun nga, as you mentioned, kapag may partnership, dapat patas sa distribution ng benefits, yung opportunities and even yung responsibilities. And then, for me, important yung idea na hindi dapat ginagamit ng ibang tao o bansa para lang sa sariling interest. So, lalo na this under Kantian ethics, tinuturo to as formula of autonomy talaga. There shouldn't be, other people shouldn't step on other people just for their selfish interest talaga. So for my personal takeaway, for me, hindi dapat natin paghiwalayin yung technology at ethics. Kasi, while nag-grow yung technology, dapat mas nagiging responsible din tayong mga tao sa mga nagiging decisions natin eh. And to conclude or para tapusin natin yung discussion about Pax Silica, we can say naman talaga na may malaking potential siya na makatulong sa economy ng bansa natin, which is the Philippines, through investments, through industrializations, and yung mga job opportunities, diba? Pero hindi natin pwedeng baliwalain na may mga ethical concerns din na connected with this issue, like yung sinasabi nyo kanina pa na yung mga fairness, like yung exploitation, environmental sustainability, and yung treatment sa mga local na communities. So, just like again, katulad ng mga sinabi niyo kanina, through justice, formula of humanity, prudence, and compassion, somehow, mas nagiging malinaw kung paano dapat lapitan yung mga ganitong kind of project or ano dapat yung maging approach natin with these kinds of projects. Kasi, yung through development, hindi lamang siya tungkol sa paglago ng economy or pag-unlad ng technology. Dapat kasama rin dito yung respect sa tao, sa komunidad, and sa kinabukasan ng bansa natin. So, with that, maraming salamat po sa pakikinig sa aming podcast. Sana may natutunan kayo about sa issue tungkol sa Pax Silica. So, dito na po magtatapos ang aming episode. Thank you and goodbye everyone. Thank you! Thank you. Thank you. Thank you.